Ang hangin ay mabigat sa kahihiyan. Huwag mo akong sagutin kailanman. Pabulong ngunit mariing sabi ni Alfredo, isang puting lalaki, ang boses niya ay matalas at nagbabantang. Wala kang halaga dito. Wala. Linisin mo ang kwartong to ngayon o huwag ka nang magpakita bukas. Ginoo, malinis na ang sahig. Nilinis ko na ito ng paulit-ulit. Mahinahong sagot ni Maria, ang tagapaglinis. Ngunit nang walang pag-aalinlangan, dinampot ni Alfredo ang isang basong tubig at ibinuhos ito sa kanya. Ang malamig na likido ay dumaloy sa kanyang buhok, bumaba sa kanyang mukha at bumasa sa kanyang uniforme. Nabumuo ng isang maliit na lawa sa kanyang nilinis na sahig. Napasinghap siya sa gulat ng lamig, ngunit hindi ang temperatura ang lubos na nagpahinto sa kanya, kundi ang matinding kalupitan ng kanyang ginawa. Ngayon may malilinis ka na talaga, ngisi ni Alfredo. Hindi niya alam na ang babaeng kanyang ipinahiya ay hindi basta isang tagapaglinis, isa siyang taong may kapangyarihang sirain ang buong karera niya. Bago tayo lumalim sa kwentong ito, pindutin muna ang like at subscribe kung naniniwala kang walang sinuman ang dapat tratuhin ng hindi makatarungan. Mag-iwan din ng komento at sabihin kung taga saan ka. Tiyak na makakatanggap ka ng sagot. Ang makinang na sahig ng executive suite ng Fuentes Innovations ay kumikislap sa ilalim ng matinding liwanag ng fluorescent lamps habang si Maria Fuentes, nakasuot bilang isang janitress, ay marahang iniusad ang mop sa ibabaw ng sahig. Ang name tag na nakakabit sa kanyang uniforme ay nagsasabing Janet, hindi Maria Fuentes. Ang parehong mga kamay na minsang pumirma sa multimilyong dolyar na mga kasunduan ay magaspang na ngayon mula sa paulit-ulit na paglilinis gamit ang malalakas na kemikal. Sa likuran niya, narinig niya ang tunog ng matutulis at siguradong yapak, ang tunog ng mamahaling leather shoes. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino iyon. Si Alfredo Hayes, ang operations manager, isang lalaking ni minsan ay hindi siya kinilala sa mga boardroom meetings, ngunit ngayoy nakatayo sa kanyang likuran, may hawak na tambak ng mga ulat sa kanyang magagarang kamay. Mataas at puno ng paggalang ang tingin sa kanya dati. Ngayon, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa pinigilang galit. Pinigil niya ang kanyang panga. Tahimik na dinampot ang nabasang mga papel at nilunok ang pagnanasa niyang ihayag ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit hindi iyon ang plano, hindi iyon ang dahilan kung bakit siya nandito. Si Maria Fuentes, isang 28 taong nagtapos sa Harvard Business School, ay gumawa ng pangalan sa industriya gamit ang kanyang matalas na pag-iisip at makabagong pananaw sa negosyo. Kilala siya sa kanyang talino dahilan upang mapasama siya sa Forbes 30 Under 30. Ngunit ang Fuentes Innovations ay hindi lang isang kumpanya, ito ang pamana ng kanyang ama, isang 5 bilyong fintech empire na itinayo mula sa wala ni Roberto Fuentes. 3 dekada at kalahati ang nakalipas, sinimulan ni Roberto ang negosyo sa kanyang garahe gamit ang $2,000 na inutang niya mula sa kanyang lola. Bilang isa sa iilang black CEOs sa Silicon Valley, binasag niya ang mga hadlang at itinayo ang kanyang negosyo sa 2 pangunahing prinsipyo, inobasyon at integridad. Ang kanyang pilak-hiblang buhok at malalim na mga guhit sa mukha ay patunay ng dekada ng matinding pagsisikap. Ngunit kamakailan lang may nagbago. Ang atake sa puso 6 na buwan ang nakalipas ang nagpalit ng lahat. Malinaw ang sabi ng mga doktor, kailangan niyang bumagal. Ang 80 oras na lingguhang trabaho na naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon ay hindi nakakayanin. At biglang, ang usapan tungkol sa kung sino ang hahalili sa kanya ay hindi na basta teorya. Ito'y naging agarang usapin. Matagal nang inihahanda si Maria para sa pamumuno. Bilang nag-iisang anak ni Roberto, siya ang natural na tagapagmana ng kumpanya. Ngunit may isang bagay na hindi mapalagay ang kanyang ama,
Isang bagay na sa wakas ay sinabi nito isang tahimik na hapunan ng pamilya na may tanawin ng lungsod sa likuran ng kanilang modernong tahanan. Maria, alam mong ipinagmamalaki kita sa lahat ng iyong narating. Ani Roberto, ang kanyang malalim na boses ay may halong init at autoridad. Ang parehong boses na nagbigay inspirasyon sa libu-libong empleyado sa loob ng maraming taon. Napakahusay mo sa negosyo. Ang talino mo sa teknolohiya ay kamangha-mangha, ngunit may isang bagay na hindi mo alam. Ibinalik ni Maria ang tinidor sa plato at bahagyang itinaas ang kilay. Ano yun, Dad? Mabigat ang buntong hininga ni Roberto, kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi mo pa nakikita ang kumpanya mula sa ibaba pataas. Hindi mo alam kung paano talaga tinatrato ng management ang mga taong nagpapatakbo sa kumpanya, ang mga walang engranding titulo o opisina. Magbubukas na sana ng bibig si Maria upang sumagot, ngunit tinaas ng kanyang ama ang kamay. Nang itinatag ko ang kumpanyang ito, ako ang lahat, tagapaglinis, accountant, salesman, engineer. Alam ko ang bawat sulok ng negosyo dahil naranasan ko mismo. Walang ulat sa opisina ang makapagsasabi sa iyo kung ano ang tunay na nangyayari sa labas ng executive floor. May mga bulong-bulungan, Maria, mga sabi-sabi na hindi na sumusunod ang kultura ng kumpanya sa mga prinsipyong itinayo natin. Ngunit ang mga empleyado ay nagkukunwari kapag alam nilang pinapanood sila ng boss. Hindi mo maaaring pamunuan ang isang bagay na hindi mo lubos na nauunawaan. Bumigat ang katahimikan sa pagitan nilang mag-ama. Hindi kailanman umaatras si Maria sa hamon. Bahagya siyang yumuko, ang kanyang tinig ay matatag. Ano ang ipinapahiwatig mo, Dad? Ang ideya nilang pinlano ng gabing iyon ay mapangahas. Sa loob ng 2 linggo, magpapanggap si Maria bilang isang janitress sa night shift. Walang benepisyo, walang shortcut, walang espesyal na pagtrato. Mararanasan niya ang Fuentes Innovations bilang isang ordinaryong empleyado. Walang dala ang kanyang apelido. Matindi ang kanyang transformasyon. Naalis ang mamahaling power suits at napalitan ng simpleng damit. Iniwan niya ang makinang na alahas at pinalitan ng simpleng hikaw. Ang kanyang maingat na inayos na buhok ay bumalik sa natural nitong kulot. Ang kanyang signature makeup ay nawala at ang kanyang contact lenses ay nagtago sa kanyang matalas na tingin. Ang dating makapangyarihang executive ay naglaho. Sa kanyang lugar ay nakatayo si Janet, isang tahimik, hindi napapansing tagapaglinis. Sa 2 linggo, kailangang malaman ni Maria kung nananatili pa ba ang mga prinsipyo ng kanyang ama sa kumpanyang ito. Ngunit hindi niya alam na ang 2 linggong ito ay magpapabago, hindi lang sa kanyang pananaw sa negosyo, kundi sa buong mundo niya. Kinabukasan ng gabi, si Maria, ngayoy ganap ng nagbago bilang Janet, ay nakatayo ng balisa sa kanyang maluwag na uniforme ng tagapaglinis. Kinakalikot ang hindi pamilyar na employee badge na nakaklip sa kanyang dibdib. Ang dating malinis at maganda niyang mga kamay, minsang pinapalamutian ng mga mamahaling singsing at alahas, ay ngayon hubad at magaspang. Habang naghihintay ng pagsisimula ng kanyang shift, inayos niya ang kanyang hindi kasukat na damit at malalim na huminga, pinaghahandaan ang kung anumang mangyayari. Ang kanyang unang gabi bilang isang janitress ay nagsimula ng 10:00 ng gabi. Matagal matapos umalis ang mga top executives ng kumpanya. Mabilis at walang emosyon ang naging orientation, isang madali ang paliwanag sa mga proseso ng paglilinis, mga alituntunin sa kaligtasan, at isang mahigpit na babala na ang anumang anyo ng pagnanakaw ay hahantong sa agarang pagtanggal sa trabaho at posibleng legal na aksyon. Halos hindi siya pinagtuunan ng pansin ng supervisor, basta na lang iniabot sa kanya ang susi at isang listahan ng mga gawain. Si Maria ay sanay na mapansin.
Bilang anak ni Roberto Fuentes, isang Harvard graduate at isang executive vice president, nakasanayan na niyang bigyang pansin ng mga tao, na magtagpo ang mga mata nila, na ayusin ng iba ang kanilang tindig kapag pumasok siya sa isang silid. Ngunit bilang si Janet ang tagapaglinis, siya ay hindi nakikita. Dumaan lang sa kanya ang mga empleyado na parang hindi siya naroon. May ilan pang hindi sinasadyang natamaan ng kanyang cleaning cart, ngunit hindi nag-abalang humingi ng paumanhin. Kapag pumapasok siya sa mga opisina kung saan may mga nag-o-overtime, patuloy lang silang nag-uusap. Minsan ay lantaran pang tinatalakay ang mga sensitibong usapin ng kumpanya na para bang wala siyang pandinig. Pagsapit ng katapusan ng kanyang shift, masakit at magaspang na ang kanyang mga kamay at ang dati malambot niyang balat ay nagsimula ng magkapalyo. Mabilis niyang natutunang kumilos ng may husay, pinipili ang bawat galaw upang hindi masayang ang kahit isang pagod. Ngunit higit sa pisikal na pagkapagod, mas matindi ang natuklasan niyang tunay na mukha ng Fuentes Innovations mula sa ibaba. Ang perpektong kumpanyang itinayo ng kanyang ama, ang kumpanyang may ipinagmamalaking respeto, integridad at kahusayan ay hindi kasing perpekto ng kanyang pinaniwalaan. Sa pangalawang gabi, ang unang hapdi ng sakit sa katawan ay napalitan na lang ng isang tuloy-tuloy na kirot, ngunit nakakapag-adjust na siya. Natutunan niyang balansehin ang bigat ng kanyang katawan habang nagmomop upang hindi masyadong mapagod ang kanyang likod. At ang kanyang mga palad ay unti-unting tumitibay, ang mga paltos ay naging matigas na balat. Ngunit walang pisikal na paghahanda ang makapaghahanda sa kanya sa gagawin ni Alfredo Hayes, ang Operations Supervisor. Si Alfredo Hayes, 45 taong gulang, ay isang lalaking matagal nang nagpupunyaging umangat sa corporate ladder. Mayroon siyang malinis na reputasyon sa mga executives, ngunit sa ilalim ng kanyang pamumuno, maraming empleyado ang dumaan sa matinding paghihirap. Lagi siyang nakapulidong damit, may perpektong ayos ng buhok at hawak palagi ang kanyang leather portfolio. Sa mata ng executive team, siya ay isang ideal employee, masipag, mahusay, dedikado. Ngunit sa mga nasa ibaba ng kumpanya, lalo na sa cleaning crew, siya ay isang halimaw. Hindi ito katanggap-tanggap, sigaw ni Alfredo sa kanyang unang inspeksyon. May suot siyang puting gloves habang hinahawi ang alikabok mula sa isang vent sa Kisame, isang lugar na hindi naman bahagi ng gabi-gabing paglilinis. Ang Fuentes Innovations ay naninindigan sa kahusayan. Sa lahat ng aspeto, lahat, paulit-ulit niyang sigaw. Sa isang kumpas ng kamay, iniutos niyang linisin muli ang buong East Wing ng ikatlong palapag. Pinilit ang cleaning crew na manatili ng 2 oras nang walang dagdag na bayad. Nang maingat na ipaliwanag ni Maria na ang mga vent ay may naka-schedule na quarterly deep cleaning at hindi pang araw-araw na trabaho, agad siyang pinutol ni Alfredo. Hindi ko kailangan ng mga palusot, ang kailangan ko ay resulta, sigaw niya. Mukhang nauubos na ang mga taong marunong sa trabaho rito. Si Alfredo ay mahirap pakisamahan, ngunit lalo niyang pinapahirapan si Maria. Siguro dahil bago siya at hindi pa niya alam kung paano maglaho kapag dumadaan ito. O baka dahil kahit nakatago sa simpleng uniforme, may kaunting bakas pa rin ng kanyang natural na kumpiyansa. Ano man ang dahilan, ginawa siyang personal na target ni Alfredo. Kahit perpekto ang trabaho niya, palagi siyang nakakatanggap ng puna. Gumamit siya ng flashlight upang hanapin ang hindi nakikitang mga mantsa sa salamin. Pinuna ang maliit na hibla ng alikabok sa carpet kahit nilinis na ito ng 2 beses. Sinabing may fingerprint sa stainless steel kahit ito'y kuminang sa regular na inspeksyon. Isang gabi habang nililinis ni Maria ang executive restroom, biglang lumitaw si Alfredo. Bago pa siya matapos, pinuna na nito ang lahat.
Ang pagiging incompetent mo ba ay sinasadya o natural lang sa'yo? Matalim niyang tanong. Ang boses niya ay sapat na malakas upang marinig ng iba. Ito ang dahilan kung bakit dapat na lang palitan kayo ng mga makina, hindi bababa ang kalidad ng trabaho. Si Maria ay napakapit sa mop, pilit nilulunok ang galit na gustong sumabog mula sa kanyang bibig. Bilang isang executive, kaya niyang sirain ang karera ni Alfredo sa isang email. Ngunit bilang Janet ang tagapaglinis, wala siyang magagawa kundi yumuko, humingi ng paumanhin at mangakong gagalingan pa. Napansin ng kanyang mga kasamahan ang pananakit ni Alfredo sa kanya. Isang gabi, matapos ang isa na namang matinding pang-aalipusta, hinatak siya ng isang veteranong janitor, si Darnell, sa isang tabi. "Iwasan mo siya hanggat kaya mo," bulong nito, panay ang sulyap sa paligid. Ang kanyang boses ay may bigat ng karanasan. Marami na siyang nakitang pinatalsik ni Alfredo gamit ang imposibleng pamantayan. Ngunit noong Huwebes ng gabi, isang pangyayari ang nagpakita kung gaano kalayo ang kayang gawin ni Alfredo. Habang nililinis ni Maria ang hallway sa executive floor, halos hating gabi na at halos wala ng tao sa gusali. Maingat niyang ipinosisyon ang kanyang cleaning cart laban sa dingding habang pinapalitan ang tubig sa kanyang timba. Narinig niya ang pamilyar na tunog ng mamahaling sapatos sa marmol na sahig. Si Alfredo, huminto ito sa tabi ng kanyang cart, tinitingnan ang kanyang trabaho na may mapanuring ngisi. At bago ito lumakad palayo, sinadyang itulak ng kanyang braso ang cart. Bumagsak ito sa sahig, nagkalat ang mga bote ng cleaning solution, ang mga basahan at kagamitan. Ang sahig na ilang oras niyang perpektong nilinis ay nabahan ng likido. Si Alfredo, walang kahit anong reaksyon. Dinaan-daanan lang niya ang gulo, iniwan ang bakas ng kanyang sapatos sa sahig. Ni hindi siya lumingon, wala man lang paghingi ng tawad. Sa kanya, si Maria ay hindi man lang mahalaga para bigyan ng pangalawang sulyap. Nanatiling nakatayo si Maria, nakatitig sa kalat sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob niya. Hindi na lang ito tungkol sa pagiging hindi pinapansin o minamaliit, mas malala ito. Isa itong sadyang kalupitan, isang pang-aabuso ng kapangyarihan mula sa isang taong alam niyang makakalusot siya. Habang nakaluhod siya upang linisin ang gulong, idinulot ni Alfredo, pilit pinipigil ang kanyang galit at matinding pagkahiya. Napagtanto niyang nagbago ang layunin ng kanyang misyon. Hindi na lang ito tungkol sa paghahanda sa sarili upang kunin ang kumpanya. Ito na ngayon ay tungkol sa pagpapakita ng paninindigan para sa mga manggagawa na nagpapatakbo ng Fuentes Innovations. Mga manggagawang katulad ng kanyang ama noon bago niya itinayo ang kanyang imperyo, nang lalo pang naging lantaran ang mga diskriminasyong pahayag ni Alfredo sa mga sumunod na araw, handa na si Maria. Itinala niya ang bawat pangyayari, mga petsa, oras, saksi at ang eksaktong mga salitang binitiwan ni Alfredo. Pinag-aralan niya kung sino sa mga executives ang tahimik na nagbubulag-bulagan at sino ang hindi komportable ngunit hindi kumikilos. Unti-unti, itinayo niya ang kanyang kaso habang patuloy niyang ginagampanan ang papel ni Janet, ang janitress na walang nakakakita. Isang gabi, bumalik si Alfredo matapos ang kanyang ginawa nung nakaraan. "Akala mo matalino ka, hindi ba?" Sarkastikong nangisi niya, lumapit ng mas malapit kay Maria. Hindi siya sumagot. Alam niyang anumang tugon niya ay lalo lang magpapalala ng sitwasyon. Tahimik siyang nagtipon ng kanyang mga gamit, balak ng lumipat sa susunod na opisina upang iwasan ang anuman pang komprontasyon. "Kinakausap kita," madiing sabi ni Alfredo. Kapag may nagsalita na supervisor, ang tamang sagot ay yes sir o no sir. O hindi ka ba tinuruan ng wastong asal sa putikan na pinanggalingan mo? "Yes sir, sorry sir,"
sagot ni Maria. Pinilit ilabas ang mga salita kahit pakiramdam niya'y lasang apdo ang bawat isa. Sinimulan niyang mopahin ang hallway sa labas ng executive conference room nang bigla siyang tumapak si Alfredo sa bagong linis niyang sahig, nag-iwan ng maitim na mga bakas ng sapatos sa kanyang trabaho. Napakadumi pa rin ng sahig na ito, anya, na para bang may audience siya kahit silang dalawa lang ang naroon. Kaya mo bang gawin ng tama ang simpleng trabahong to? Tignan mo tong mga dumi, ang mga bahid na to. Tiningnan ni Maria ang sahig. Kanina lang, perpekto yon. Ang tanging dumi ay ang mga bakas ng sapatos ni Alfredo mismo. Kakalinis ko lang, sir, sagot niya ng kalmado, kahit na nag-aapoy sa galit ang kanyang loob. Tuyo at malinis na ito kanina, sigaw ni Alfredo. Nagsasabi ka na ba ng taliwas sa akin? Bigla niyang binaba ang kanyang boses sa isang delikadong bulong. Sa tingin mo ba, mas marami kang alam sa pamantayan ng paglilinis sa Fuentes Innovations kaysa sa akin? Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung saan ka talaga nababagay. Walang pag-aalinlangan, dinampot ni Alfredo ang isang basong tubig at ibinuhos ito direkta sa ulo niya. Ang malamig na likido ay bumaha sa kanyang buhok, dumaloy sa kanyang mukha at binasa ang kanyang uniforme. Suminghap siya sa gulat ng lamig, ngunit hindi ang temperatura ang nagpakirot sa kanya, kundi ang sadyang poot sa kilos ni Alfredo. Ayan, may tunay ka nang lilinisin, malamig na sabi ni Alfredo. Walang kahit anong emosyong nakikita sa kanyang mukha. Tinapon niya ang baso sa tabi ni Maria at tumalikod. At huwag kang umalis hanggat hindi ka patuyo at walang bahid ang sahig. Sisiguraduhin kong malinis ito bago ka mag-time out. Nakatayo si Maria, ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok at uniforme, bumubuo ng mga maliit na puddle sa kanyang paanan. Mas matindi pa ang pagpapahiya kaysa sa galit. Sa sandaling iyon, hindi siya isang executive, hindi isang Harvard graduate, hindi rin siya si Janet, ang janitress. Siya ay isang taong trinato na parang wala siyang halaga, ng isang taong naniniwalang hindi siya kailanman haharap sa anumang kaparusahan. Naghalo ang tubig at luha sa kanyang mukha, hindi ng kahinaan, kundi ng dalisay na galit. Dahan-dahan siyang lumuhod at sinimulang punasan ng tubig. Ang kanyang basang uniforme ay kumapit sa kanyang balat. Ngunit habang ginagawa niya ito, nangako siya sa sarili, haharapin ni Alfredo Hayes ang kanyang kaparusahan, hindi lang para sa ginawa niya kay Maria, kundi para sa lason na ipinakilala niya sa kumpanyang itinatag ng kanyang ama. Ngunit hindi si Alfredo ang nag-iisang problema. Naroon rin si Derek Phillips, ang marketing director ng Fuentes Innovations. Sa edad na 42, si Derek ay sumasalamin sa typical na creative executive. Suot ang mamahaling salamin, may artfully tousled na buhok, at mga branded na suit na mukhang magara ngunit hindi sobrang corporate. Nakilala ni Maria si Derek noong 2 linggo niya bilang janitress. Nasa cleaning rotation niya ang kanyang opisina at kung dapat ay 20 minutong paglilinis lang ito, tumagal ito ng higit 3 oras. Dahilan upang maghabol siya sa natitirang bahagi ng kanyang shift. Pagpasok niya sa opisina ni Derek bandang 10:00 ng gabi, abala pa rin ito sa kanyang computer. Hindi tulad ng ibang executives na walang pakialam sa janitors, agad itong nagsalita. Ayos, nandito ka na, sabi niya, hindi inaalis ang mata sa screen. Kalat ang opisina na to, kailangan ng deep clean. Tiningnan ni Maria ang paligid. Malinaw na hindi ito isang kalat, may ilang baso ng kape sa lamesa, nakasalansan ng mga papel at bahagyang may alikabok. Walang anumang nangangailangan ng matinding paglilinis. Gayunpaman, tumango siya at sinimulan ng trabaho. Habang naglilinis siya, pinagmasdan siya ni Derek, palihim na tinitingnan ang kilos niya habang nagtatrabaho. Habang pinupunasan niya ang salamin sa mesa, bigla itong tumayo at lumapit. Mali ang ginagawa mo, sabi niya, dapat circular motion, hindi straight lines.
Napabuntong hininga si Maria. Si Derek ay isa sa mga taong mahilig lang magsalita upang marinig ang sarili. Nang magpatuloy siya, lalong nangialam si Derek, itinuturo ang mga bagay na wala namang mali. Nagpapanggap na eksperto sa paglilinis kahit marketing degree lang naman ang natapos niya. Habang nakikinig si Maria, lalo niyang napagtanto ang isa pang katotohanan. Katulad ni Alfredo, si Derek ay may sarili niyang paraan ng pang-aabuso ng kapangyarihan. At tulad ng dati, nakikinig lang si Maria, hindi upang sumunod, kundi upang obserbahan. Dahil tulad ng kay Alfredo, nakalista na rin si Derek sa kanyang talaan ng mga taong haharap sa kanilang karma. Matapos, linisin ang bawat sulok ng opisina, i-vacuum ang carpet, disimpektahin ang lahat ng madalas hawakan at tiyaking walang bahid ng dumi. Pinanood ni Maria si Derek habang gumagawa ng kanyang dramatikong inspeksyon. Dahan-dahan niyang dumaan ang daliri sa kung saan-saan. Itinaas ito sa ilaw na parabang umaasang makakahanap ng alikabok. Hindi ito pwede, anya umiiling ng tila labis ang pagkadismaya. May smudges pa rin sa bintana, may lint sa carpet, at nilinis mo ba talaga ang ibabaw ng mga picture frames? Kailangan mong ulitin at gawin ito ng tama. Tumingin si Maria sa malinis na opisina, pilit pinipigil ang kanyang pagkainis. Walang kahit anong mali sa alinmang bahagi ng sinabi ni Derek, ngunit bilang si Janet ang tagapaglinis, wala siyang autoridad upang sumagot. Nilunok niya ang kanyang pride, tumango at mahinang sinabi, "Yes sir," bago muling sinimulan mula sa umpisa ang paglilinis. Bumalik si Derek sa kanyang desk at sa isang saglit nakita ni Maria ang banayad na kislap ng kasiyahan sa kanyang mukha bago siya bumalik sa kanyang trabaho. Ngunit sa pagkakataong ito, mas naging maingat si Maria. Pinunasan niya ng mas mabuti ang bawat sulok. Siniguradong walang mantsa ang mga bintana. Binakante ang carpet ng pulidong-pulido. Handa na siya sa panibagong paghahanap ng mali. Ngunit pagkatapos niyang matapos, inuulit lang ni Derek ang kanyang dati ng gawi. Ngayon, iba naman ang kanyang reklamo. May alikabok pa rin sa baseboards niya, kahit nakakarampot lang ang alikabok na maaaring makita ng mata. At hindi maayos ang desk ko. Pinilit ni Maria na huwag ipakita ang kanyang inis, ipinagbabawal sa cleaning crew ang galawin ang personal na gamit o papel ng empleyado. Ngunit sinadya ni Derek na iparamdam sa kanya na wala siyang alam at walang silbi ang kanyang trabaho. "At ano yang amoy na yan?" Dugtong niya kunwaring nasusuka. "Mali ba ang ginamit mong cleaning solution? Dapat amoy malinis at presko ang opisina ko, hindi amoy kemikal." Paulit-ulit na ganito ang naging sistema ni Derek, hindi siya kailanman makukontento at kahit gaano kahusay ang paglilinis, lagi siyang mag-iimbento ng reklamo. Nang sa wakas ay pinakawalan siya ng isang walang pakialam na "that's better", madaling araw na, malayo na siya sa tamang oras ng kanyang susunod na tasks. Napagtanto ni Maria na hindi lang ito nangyari sa kanya, ganito talaga ang estilo ni Derek. Pinaulit-ulit niya ang trabaho ng mga tagapaglinis para lang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sinadya niyang gawing mahirap ang kanilang trabaho. Nilagyan niya ng peligro ang kanilang gawain, pinapatumba ang basurahan upang matapon ang laman, o ikinalat ang paper clips sa bagong linis na sahig dahil lang kaya niya. Matapos ang insidenteng ginawa ni Alfredo, napagpasyahan ni Maria na subukan ang proseso ng pagre-report ng kumpanya. Kung totoong pinahahalagahan ng Fuentes Innovations ang dignidad at respeto, tulad ng ipinagmamalaki nito sa kanilang corporate mission statement, tiyak na aaksyonan ng human resources ang ganitong mga pang-aabuso. Ang pinakaangkop na lapitan, si Kay Mitchell, ang HR Director, si Karen Mitchell, isang babae sa kanyang kalagitnaang 40, ay nagpakita ng imahe ng pagiging palakaibigan at madaling lapitan. Nakasuot siya ng business casual na mas mukhang casual kaysa sa business.
Ang pinto ng kanyang opisina ay may rainbow sticker at isang sign na nagsasabing safe space. May mga employee support posters sa buong kumpanya na may kanyang larawan at slogan na "Talk to me, your voice matters." Mukhang tunay na bukas ang kanyang pintuan para sa mga empleyado. Dahil dito, ginamit ni Maria ang kanyang lunch break kinabukasan upang lumapit kay Karen at iulat ang ginawa ni Alfredo. Pinakinggan ni Karen ang kanyang kwento. Habang nagsasalita si Maria, tumango-tango ito, halatang nakikinig. Ngunit pagkatapos ng kwento, bumuntong hininga si Karen at marahang hinawakan ng kamay ni Maria isang kilos na parang nangangako ng pag-unawa, ngunit may halong patronizing na pakiramdam. Una sa lahat, salamat sa pagdadala nito sa aking atensyon, panimula niya, sa boses na sobrang pulido sa corporate speak. Sineseryoso namin ang lahat ng hinaing ng empleyado dito sa Fuentes Innovations. Ngunit sa palagay ko, maaring may kaunting hindi pagkakaunawaan sa workplace dynamics dito. Dugtong niya, nagpapahiwatig na wala talagang gagawin tungkol sa reklamo ni Maria. Isa ka lamang tagapaglinis at kailangan mong maintindihan ang iyong lugar sa kumpanyang ito. Mensahe, hindi ka mahalaga. Walang pakialam ang kumpanya sa dignidad mo. Tumango si Maria ng magalang, bagaman nagngangalit ang kanyang damdamin sa loob. Habang paalis siya, nagbigay pa si Karen ng huling payong kunwari. Mataas ang standards ni Alfredo sa kalinisan, sabi niya, tila isang guro na nagbibigay ng babala. Alam kong matalas siyang magsalita pero payo ko lang, ituon mo na lang ang sarili mo sa trabaho imbes na damdamin ito. Sa corporate world, mahalaga ang pagiging matibay. Habang lumalabas si Maria sa opisina, tiningnan niya ang safe space sign sa pinto. Ang mga salitang yon ay pakitang tao lamang. Walang saysay ang pangakong yon sa mga trabahador na hindi nila pinapansin. Ang hindi alam ni Karen, lihim na ni-record ni Maria ang buong pag-uusap. Ang audio file na iyon ang magiging ebidensya kung paano sistematikong binabaliwala ng kumpanya ang hinaing ng kanilang mga manggagawang hindi nakikita. Kung si Alfredo at Derek ay nagpakita ng masalimuot na pang-aabuso ng kapangyarihan, si Imelda Wells ang nagbunyag ng pinakamatinding anyo nito. Sa edad na 45, si Imelda ay isang haligi ng Fuentes Innovations, Senior Vice President of Sales, isang alamat sa industriya, kilala sa kanyang matitinding negosasyon at matataas na benta. Hindi kailanman kinukwestiyon. Ang komprontasyon nila ni Maria ay nangyari sa isang Biyernes ng gabi sa ikatlong linggo ng undercover mission. Habang nililinis ni Maria ang main conference room sa ika-38 palapag, narinig niya ang matalas na boses ni Imelda. "Excuse me, saan mo balak pumunta?" Napatigil si Maria. "Pasensya na po, ma'am. Nakaschedule po ito para sa paglilinis ng 9:00 ng gabi. Babalik na lang po ako mamaya kapag tapos na kayo." Dapat ay sapat na ang sagot na iyon, ngunit hindi si Imelda Wells ang tipong sumusunod sa normal na patakaran. "Paano mo nagagawang gambalain ang meeting ko?" Sigaw niya. "Kailangan ko pa bang mag-aksaya ng oras para ipaliwanag ang basic professional courtesy sa isang taong naglilinis ng kubeta?" Para siyang sinampal. At gaya ng dati, walang nagtangkang sumingit dahil sa Fuentes Innovations, lahat ay tahimik. Natiis ni Maria ang pang-aalipusta ni Alfredo, ang maliliit na paghihiganti ni Derek at ang hindi mabilang na pagpapahiya. Ngunit may isang bagay na iba sa ginawa ni Imelda. Marahil ito ang kalabisan ng sitwasyon, ang pagmumura sa kanya hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil lamang sa pagsunod sa tamang schedule. O baka naman ito ang walang pakundangang kayabangan sa tinig ni Imelda, ang kumpiyansa niyang walang sinuman ang mangangahas na kumontra sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi si Janet ang tagapaglinis ang nagsalita, si Maria Fuentes mismo. Sa buong paggalang, wika niya, ang kanyang boses ay banayad ngunit hindi matitinag.
Sinusunod ko lang po ang nakatakdang patakaran ng gusali. Kung may hindi pagkakatugma sa schedule, ang tamang proseso ay ipaalam ito sa facility management ng maaga. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, gaya ng ginagawa ninyo. Tumahimik ang buong silid, tumigil sa kilos ang mga junior salespeople, halatang hindi makapaniwala na ang isang simpleng tagapaglinis ay nangahas sumagot kay Imelda Wells. Maging si Imelda mismo ay napakurap sa pagkagulat na para bang hindi niya maisip kung paano nangyari na ang isang taong wala sa kanyang antas ay nagkaroon ng lakas ng loob na sumagot. Ngunit mabilis lumipas ang gulat. Nagdilim ang mukha ni Imelda at sa isang iglap na puno ito ng galit, dumating ang sampal ng walang babala. Parang kidlat ang bilis nito at matalim ang tunog ng palad ni Imelda nang tumama sa pisngi ni Maria. Gumulong ang sakit mula sa kanyang mukha pababa sa kanyang panga at sa lakas ng tama na paatras siya tumama ang balikat sa kanyang cleaning cart. "Huwag mo akong sasagutin kailanman," bulong ni Imelda, puno ng laso ng kanyang tinig. "Wala kang halaga dito. Wala. Linisin mo ang kwartong ito o huwag ka nang magpakita bukas." Kumalat ang sakit sa pisngi ni Maria, ngunit hindi ang hapdi ng sampal ang nagpahinto sa kanya. Ito ay ang labis na kawalang hiyaan ng pangyayari. Nakita na niya ang lahat sa mundo ng negosyo, mula sa Harvard Business School hanggang sa mga corporate boardrooms. Ngunit hindi niya kailanman naisip na makakakita siya ng isang profesional na lugar kung saan isang babae ang malayang mananakit ng isang empleyado at walang gagawin ang mga tao sa paligid. Walang sino man ang gumalaw, ang mga junior salespeople ay biglang naging abala sa kanilang mga laptop, mga papel, kahit ano, basta wag lang silang tingnan ni Imelda. Walang tumutol, walang nagsalita. Ang kanilang katahimikan mismo ay isa ring anyo ng karahasan. Ito ang pagtanggap, ito ang duwag na pagtalikod, at ito ang dahilan kung bakit namamayani ang mga taong tulad ni Imelda. Sa loob ng isang iglap gustong ibunyag ni Maria ang lahat. Isang pangungusap lang at tapos na ang karir ni Imelda, ngunit may mas malalim na dahilan kung bakit siya nanatiling tahimik. Sa hindi niya inaasahang disiplina sa sarili, ibinaba niya ang kanyang tingin. Nilunok niya ang nagbabagang galit sa kanyang lalamunan, mahinang bumuntong hininga, at walang imik dinampot ang kanyang mop. Ito na ang huling straw. Hindi dahil mas masakit ang sampal kaysa sa ginawa ni Alfredo, hindi dahil mas masahol ang pang-aabuso ni Imelda kaysa kay Derek, kundi dahil pinatunayan nitong tama ang kanyang hinala. Ang Fuentes Innovations ay sira na. Ang kumpanya ng kanyang ama, itinayo sa pundasyon ng dignidad at respeto, ay naging isang lugar kung saan isang babae ay maaaring saktan ang isang empleyado sa harap ng maraming saksi at walang mangyayari. Habang pinunasan niya ang mga lamesa, tumalim ang kanyang isip sa isang layunin. Hindi na lang ito tungkol sa pag-unawa sa kultura ng kumpanya. Hindi na lang ito tungkol sa paghahanda upang maging leader. Ito na ngayon ay tungkol sa katarungan. Simula nung gabing iyon, nagbago ang misyon ni Maria. Hindi na siya basta nanonood. Nagsisimula na siyang mag-ipon ng ebidensya. Sa pagtatapos ng 2 linggo ng undercover work, nakalap na ni Maria ang sapat na ebidensya upang tapusin ang lahat ng palusot. Nakita niya ang sistematikong pang-aabuso. Siya mismo ang nakaranas ng panghahamak at pananakit. Nasaksihan niya kung paano tinatakpan o hinahayaang mangyari ito ng mga nasa posisyon. Alam niyang panahon na upang umaksyon. Gamit ang kanyang cleaning cart bilang perpektong taguan, itinago niya ang isang maliit na kamera at digital voice recorder sa pagitan ng mga bote ng panlinis at basahan. Ang kanyang telepono ay tahimik niyang ginamit upang kumuha ng mga litrato ng mga dokumentong iniwan sa mesa. Tuwing gabi, may bago siyang misyon,
Patuloy siyang naglinis na parang dati, ngunit sa bawat paglipat niya ng mop, may lihim siyang iniipon, mga pag-uusap, mga larawan at mga patunay ng tunay na kultura ng kumpanya. At hindi nagtagal, natuklasan niya ang mas malalang sikreto. Si Alfredo, Derek at Imelda ay hindi lang mapang-abuso, sila rin ay magnanakaw. May lihim silang ninanakaw na pondo mula sa mga pasahod ng mga mabababang empleyado. May ebidensya ng corporate espionage. Nagbibigay sila ng sensitibong impormasyon sa mga kakumpetensya. Lahat ng ito ay upang pilitin ang kanyang ama na bumaba sa posisyon bago pa man maisakatuparan ang kanyang planong paghalili. Sa gabi ng Biyernes, ang huling gabi ng kanyang undercover mission, handa na siyang ipakita ang katotohanan. Natapos niya ang kanyang shift, sinigurong walang nakasunod sa kanya at naglakad palayo sa gusali ng Fuentes Innovations. Pumasok siya sa isang pampublikong restroom. Paglabas niya, si Janet ang tagapaglinis ay wala na. Tinanggal niya ang kanyang headscarf, inilantad ang kanyang natural na buhok, nakaayos ng perpekto. Pinalitan ang kanyang simpleng uniforme ng isang eleganteng designer ensemble. Ibinalik ang kanyang signature glasses at ang kanyang mukha, walang makeup sa loob ng 2 linggo, ay muling naging mahinhing ngunit kapangyarihang executive level. Si Maria Fuentes ay bumalik. Sumakay siya sa isang sasakyan at ibinigay ang destinasyon. Isang pamilyar na address, ang tahanan ng kanyang ama sa Hillcrest. Sa sprawling modernist mansion, naghihintay si Roberto Fuentes. Nakaupo ito sa kanyang home office, seryoso ang ekspresyon. Alam niyang may nagbago. Huminga ng malalim si Maria, panahon na upang sabihin ang lahat. At kapag natapos na siya, magsisimula ang pagbagsak ng lahat ng nagkasala. Mukha kang pagod na pagod, obserba ni Roberto Fuentes, may tahimik na pag-aalala sa kanyang tinig habang pinag-aaralan ang mukha ng kanyang anak. Hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang ama. Oo, pagod ako. Aminado ni Maria, may malalim na buntong hininga, pero hindi lang ito pisikal na pagod. Ang mga natuklasan ko, hindi lang nakakapagod, nakakapanghina rin ng loob. Sa loob ng 3 oras, isa-isa niyang inilatag ang kanyang mga ebidensya. Sa tulong ng kanyang laptop, ipinakita niya mga email at performance evaluations na nagpapakita ng diskriminasyon, mga financial records na may malinaw na ebidensya ng korupsyon, mga video na nagpapakita ng pang-aabuso sa mga empleyado. Habang pinapanood ni Roberto ang footage ng sampal ni Imelda kay Janet, napakuyom ang kanyang kamao. Nang makita niya si Alfredo na walang pakundangang nagbuhos ng tubig sa isang empleyado, nanigas ang kanyang panga, nagpupuyos sa galit. Lubos nilang pinagtaksilan ang lahat ng pinaninindigan ng kumpanyang ito. Aniya, ang kanyang boses mababa ngunit puno ng tensyon. Lahat ng pinagpaguran ko, lahat ng pinaniwalaan ko. Tumango si Maria, alam niyang hindi lang ito tungkol sa kanyang personal na karanasan. Ito ay tungkol sa mga prinsipyong itinayo ng kanyang ama at kung paano ito nilapastangan. Ang tunay na tanong, wika niya, ay paano natin ito aayusin sa paraang magdadala ng tunay at pangmatagalang pagbabago. Magkasamang nagbalangkas ng estratehiya si Maria at Roberto. Lunes ng umaga, tatawag si Roberto ng emergency board meeting. Ang dahilan? Mahalagang internal na usapin. Sino ang kailangang dumalo? Lahat ng pangunahing executive na sangkot, Alfredo, Karen, Derek, Marcus at Imelda. Ano ang alam ng board? Isang pangkalahatang ideya ng problema, ngunit hindi ang buong ebidensya. Kapag dumating ang tamang oras, saka lang nila malalaman ang buong katotohanan. Upang mapanatili ang ilusyon, magpapanggap pa rin si Maria bilang si Janet sa huling pagkakataon. Alam niyang kakailanganin niyang tiisin ang huling bugso ng pang-aalipusta, ngunit sulit ito para sa katarungang naghihintay sa dulo. Habang nagbabalangkas sila ng plano, umabot ang kanilang usapan hanggang hating gabi.
Bago siya umalis, mahigpit siyang niyakap ni Roberto, higit pa sa karaniwan nilang yakapan bilang mag-ama. Akala ko, matututo ka ng tungkol sa leadership mula sa karanasang ito, Anya. May bahagyang ngiti. Pero ngayon, ikaw ang nagtuturo sa akin. Anuman ang mangyari sa Lunes, tandaan mo, ipinagmamalaki kita. Hindi lang bilang anak ko kundi bilang kinabukasan ng Fuentes Innovations. Linggo ng gabi, lahat ng piraso ay nasa tamang lugar. Naabisuhan na ang board. Handa na ang ebidensya, na brief na ang security upang tiyakin ang ligtas at maayos na paghawak sa anumang magiging gulo. Wala nang natitira kundi ang huling yugto. Sumikat ang araw ng maliwanag at malinaw. Sa labas ng Fuentes Innovations Tower, kumikintab ang salamin nito sa sikat ng araw. Ito ang pinakamahalagang araw sa kasaysayan ng kumpanya. Binalik ni Maria ang kanyang uniforme bilang janitress. Ito ang kanyang huling shift bilang si Janet ang tagapaglinis. Habang dumarating ang mga empleyado, walang sino man ang may ideya kung anong bagyo ang paparating. Si Maria, kasama ang kanyang cleaning cart, ay naglakad patungo sa ika-42 palapag, ang executive boardroom. Doon magaganap ang lahat. Ang boardroom ay isang malawak na silid. May mahabang makintab na walnut table na papalibutan ng mamahaling leather chairs. Sinimulan niyang linisin ang silid, dahan-dahang pinupunasan ng bawat sulok. Nang biglang pumasok si Alfredo, "Anong ginagawa mo rito?" Sigaw niya, may hawak na briefcase sa isang kamay at tasa ng kape sa kabila. "Naka-assign po ako upang linisin ang silid na ito, sir," sagot ni Maria, gamit ang magalang at sunod-sunurang tono na sanay na siyang gamitin. "Dapat perpekto ito. Kung may makita akong kahit isang butil ng alikabok, tanggal ka," babala ni Alfredo, may pananakot sa kanyang tinig. "Opo, sir," sagot ni Maria, kahit alam niyang ilang oras na niyang nalinis ito ng walang kapintasan. Ang mga executive at board members ay nagsimula ng dumating. Halata sa kanilang mukha ang pagkalito at kaba sa biglaang meeting. Si Roberto ang huling dumating at sa kanyang pagpasok, bahagyang nagtagpo ang kanilang mga mata ni Maria. Isang tahimik na sulyap, isang lihim na pagpapalitan ng pag-unawa. Bumalik si Alfredo para sa kanyang inspeksyon. Pinadaan niya ang kanyang daliri sa bintana, kunwaring may nakita siyang dumi. Tumingala siya sa kisame, kunwari may alikabok. "May mga bahid pa rin sa bintana," anya, kahit kumikintab ito sa kalinisan. "At hindi mo man lang inayos ang mesa, tamad ka talaga." Alam ni Maria, ginagawa lang ito ni Alfredo upang ipahiya siya sa harap ng mga executives. Ngunit hindi na magtatagal ang kanyang kapangyarihan. Sa isang kumpas ng kamay, tumahimik ang buong silid. Naupo si Roberto sa pinuno ng lamesa. Matatag ang kanyang boses nang magsalita. "Tinawag ko ang emergency meeting na ito upang talakayin ang isang seryosong issue sa kultura ng ating kumpanya," anya, matigas at direkta. "Sa nakaraang buwan, nakakalap ako ng nakakabahalang ebidensya na nagpapakita na tayo ay lumihis mula sa mga prinsipyong itinayo ng kumpanyang ito." Bumigat ang katahimikan sa loob ng boardroom. Nagsimula ng magpalitan ng tingin ang mga executives. Si Karen mula HR, umayos ng upo handang magkunwaring concern. Si Derek na dati mayabang, ngayon ay kinakabahan, pinipitik ang daliri sa mesa. Si Marcus, halatang pawisan, paulit-ulit na inaayos ang kanyang kurbata. Si Imelda hindi pa rin nagpapakita ng emosyon, ngunit ang laro ay nagbago na, ang paghuhukom ay dumating. "Lumayas ka," sigaw ni Alfredo, ang boses niya ay matalim sa inis. "Ito ay kumpidensyal na usapan ng kumpanya. Dumating na ang sandali, ang rurok ng 2 linggong pagtitiis, masusing dokumentasyon at matiyagang paghihintay." Sandaling lumipad ang tingin ng bawat isa sa silid patungo sa tahimik na tagapaglinis sa kanyang kulay abong uniforme.
Inaasahan nilang susunod siya, susuray palabas gaya ng dapat sa isang pangkaraniwang janitor. Ngunit hindi kumilos si Maria. Sa halip, mahinahon niyang isinandal ang kanyang mop sa dingding, itinaas ang kanyang tindig at hinarap ang mga executive na may tahimik ngunit hindi matinag na autoridad. Direktang tiningnan niya si Alfredo. At sa isang boses na puno ng kumpiyansa, hindi na ang pahambol na tono ni Janet ang tagapaglinis, kundi ang matatag na tinig ng isang leader. Siya'y nagsalita. Sa totoo lang, Alfredo, sa tingin ko mas mabuting ako ang manatili rito. Ikaw yata ang hindi nakakaintindi kung ano talaga ang nangyayari. Sa mabagal ngunit tiyak na kilos, tinanggal niya ang kanyang headscarf, hinayaan ang kanyang natural na kulot na buhok na lumaylay sa kanyang mukha. Hinubad niya ang salamin na bahagi ng kanyang pagbabalat kayo at isinuot ang kanyang designer frames mula sa kanyang bulsa. At sa huling kilos ng kanyang nakaplanong revelasyon, ibinaba niya ang zipper ng kanyang kulay abong uniforme. Ibinunyag ang isang matalim na blazer at blouse na may maingat na pagkamakinis. Ang transformasyon ay nakamamangha, dahan-dahan, nagising ang pagkilala sa kanilang mga mukha. Nakatrabaho na nila si Maria Fuentes. Naka-attend na sila ng mga meeting kasama siya. Nagre-report sila sa kanya. Ngunit ni minsan, hindi nila nakita si Janet. Dahil sa kanila, ang mga janitor ay hindi mga tunay na individual, mga aninong dumadaan lamang. Ako si Maria Fuentes, aniya, bagamat hindi na ito kailangan pang sabihin. At bilang kahalili ng aking ama, ako na ang bagong CEO ng Fuentes Innovations. Nanlumo ang buong silid, naka-freeze ang mga executive. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagsimula sa hindi makapaniwala hanggang sa dalisay na takot. Inabot ni Maria ang isang maliit na remote mula sa kanyang bulsa. Isang pindot lang at lumitaw sa screen ang mga ebidensyang inilaan niya sa loob ng ilang linggo. Narito ang aking natuklasan, isang nakalalasong kultura na salungat sa lahat ng ipinangangalandakan ng kumpanyang ito. Naglaro ang unang video. Si Alfredo Hayes kitang-kitang nagbubuhos ng tubig kay Janet. Ang timestamp at camera angle ay walang puwang para sa anumang palusot. Namutla si Alfredo, kitang-kita niyang sa harap ng lahat, walang itinatagong mukha, siya mismo ang nagpakita ng kanyang kalupitan. Hindi yan ang buong konteksto. Sigaw niya, nabubulol sa pagtatangkang ipagtanggol ang sarili. Naging bastos siya sa akin. At ang pagbubuhos ng tubig sa empleyado ay isang anyo ng pananakit, sagot ni Maria, ang kanyang boses na nanatiling kalmado. Walang sitwasyong makakapagbigay katwiran diyan. Sumunod ang sunod-sunod na ebidensya. Si Derek Phillips paulit-ulit na pinapalinis ang parehong mesa, hinahanapan ng hindi umiiral na kapintasan, isang pagpapakita ng kanyang pagka-power tripper. Walang nagawa si Derek kundi pigilan ang sarili niyang magsalita. At sa huling pagtatangka ng pagsisinungaling, si Imelda Wells. Napakadistorbo nito, singhal niya. Malinaw na inedit ang mga footage. Ngunit bago pa siya matapos, lumipat na si Maria sa susunod na slide. Isang ibang camera angle ng parehong pangyayari, ang eksaktong sandali kung saan sinampal ni Imelda si Janet. Gusto mo bang patugtugin ko ang audio, Miss Wells? Tanong ni Maria ng malamig. Ang mismong sinabi mo ay, "Huwag mo akong sasagutin kailanman. Wala kang halaga rito." Wala. Bumagsak ang mukha ni Imelda. Wala nang takas mula sa katotohanan. Habang ipinapakita ni Maria ang isa-isa niyang ebidensya, ang dating tiwala sa sarili ng mga salarin ay napalitan ng purong takot at desperasyon. Ang ilang board members ay galit na nagsusulat ng notes. Ang iba ay nakaupo ng matigas, walang imik. Ang isa sa pinakamatandang miyembro, tinanggal ang kanyang salamin, pinunasan ito at napailing sa pagkadismaya. "Akala ko janitor ka lang," sigaw ni Alfredo sa desperasyon. "Maria, huwag mo akong tanggalin." Bago pa makasagot si Maria, bumukas ang pinto. 2 security officers ang pumasok. "Mr. Hayes,"
Sabi ng isa, naatasan kaming ihatid ka palabas pagkatapos ng meeting na ito. Hindi pwede to, hindi niyo ako pwedeng basta itapon. Hindi ito tungkol sa mga maliit na pagkakamali, sagot ni Roberto. Tumayo sa kauna-unahang pagkakataon mula sa kanyang upuan. Ito ay isang ganap na pagtataksil sa mga prinsipyong itinayo ng kumpanyang ito. Ang aking anak ay nagsagawa ng investigasyong ito bilang bahagi ng kanyang pagsasanay sa pamumuno. Ngunit hindi namin inasahan ang lawak ng katiwalian, pang-aabuso at diskriminasyon na kanyang matutuklasan. Tumalikod si Roberto sa board at sa isang matatag na boses nagdeklara, "Itinayo ko ang kumpanyang ito sa integridad, inobasyon at respeto sa lahat ng empleyado. Ngunit sa kung anong paraan nawala natin ang mga halagang iyon. Simula ngayon, magbabago na ang lahat." Sa loob ng isang oras, nagpulong ang board. Desisyon. Si Alfredo Hayes, Karen Mitchell, Derek Phillips at Imelda Wells ay agad na tinanggal sa kanilang mga posisyon dahil sa gross misconduct. Sinabihan ang security na kumpiskahin ang kanilang company-issued devices at tanggalan sila ng access sa gusali. Habang inilalabas si Alfredo, muli siyang lumapit kay Roberto desperado. 3 dekada, Roberto, ibinigay ko ang 30 taon ng buhay ko sa kumpanyang ito. Hindi mo ako pwedeng basta itapon. Matatag ang sagot ni Roberto. Tama ka, Alfredo. 30 taon ay matagal na panahon. Kaya mas nakakadismaya na ginamit mo ang kapangyarihang iyon upang pabagsakin ang iba sa halip na itaas sila. Wala nang natira pang salita habang tinatahak ni Alfredo ang mahabang pasilyo palabas. Ang tunog ng kanyang mga yapak ang tanging ingay sa tahimik na boardroom. Sa ilalim ng pamumuno ni Maria Fuentes, isang bagong kabanata ang magsisimula. Habang dinadala ng mga security si Alfredo palabas, nakaramdam si Maria ng maraming emosyon. Mayroong kasiyahan dahil nagkaroon ng hustisya, ngunit kasabay nito may matinding pagkaunawa sa trabahong kailangang gawin upang muling buuin ang kumpanyang ito mula sa mga guho ng katiwalian. Nagpatuloy ang pagpupulong, tumutuon sa agarang mga hakbang upang ayusin ang pinsalang nagawa at muling itayo ang tamang kultura ng kumpanya. Matapos ang diskusyon, isa-isang lumapit ang mga board members kay Maria. Ang ilan ay bumati sa kanya sa husay ng kanyang investigasyon. Ang iba, halatang apektado, ay nagpakita ng pagsisisi sa kanilang naging pagpapabaya. Ngunit sa lahat ng ito, nanatili siyang kalmado at matatag. Dala pa rin ang parehong madiskarte at estratehikong pag-iisip na nagpatibay sa kanya sa loob ng 2 linggong pang-aapi. Ang mga katangiang ito ang magsisilbing gabay niya bilang CEO. Nang sa wakas ay wala nang natira sa silid kundi sila ng kanyang ama, lumapit si Roberto at niyakap siya ng mahigpit, walang itinatagong pagmamalaki sa kanyang mga mata. Ang ginawa mo ngayon ay pambihira, mahinang sabi niya. Hindi ka lang basta naglantad ng katiwalian. Naranasan mo mismo kung ano ang kailangang baguhin. Hindi ko magagawa ang ginawa mo. Hindi papayag ang pride ko na tiisin ang pinagdaanan mo. Hindi inasahan ni Maria na magiging emotional siya, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng natutunan niya sa karanasang ito. Hindi lang ito tungkol sa pang-aapi, ito ay tungkol sa tunay na kahulugan ng pamumuno. Bahagyang tumango si Roberto, may pagmamalasakit sa kanyang tinig. Gusto ng board na pabilisin ang iyong pag-upo bilang CEO. Matapos ang araw na ito, kumbinsido silang handa ka na. Saglit na lumingon si Maria sa malalawak na bintanang nakaharap sa lungsod. Alam niyang hindi ito magiging madaling daan, ngunit handa na siya. Handa ako, tugon niya, ngunit hindi dahil anak mo ako o dahil may magaganda akong diploma. Handa ako dahil nakita ko ang kumpanyang ito mula sa ibaba pataas. Alam ko kung ano ang gumagana
at kung ano ang desperadong kailangang baguhin. Tumingin siya sa kulay abong unipormeng iniwan niya sa mesa. Hindi niya ito itinapon. Sa halip, maingat niya itong tiniklop, isang tahimik na paggalang sa mga aral na itinuro nito sa kanya. Mas marami akong natutunan sa unipormang ito kaysa sa natutunan ko sa Harvard, aniya. At hindi ko kalilimutan ang mga aral na ito kahit ako na ang nakaupo sa dulo ng mesa. Habang lumalabas sila ng boardroom, saglit siyang huminto sa tabi ng cleaning cart na pinagtulak niya sa loob ng 2 linggo. May isang bagay pa akong kailangang gawin bago ito maging opisyal. Ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang iglap. Ang muling pagbuo ng isang sirang kultura ay nangangailangan ng oras, pagsisikap at tapang upang harapin ang mga hindi komportabling katotohanan. Hindi naging madali ang susunod na mga buwan. May mga lumaban, may mga kumapit sa lumang sistema, may mga hadlang na lumitaw na hindi niya inasahan. Ngunit pagkatapos ng 6 na buwan, hindi maitatangging nagbago ang Fuentes Innovations. Ang mga resulta, mas mataas na kasiyahan ng empleyado, tumaas ang produktibidad, bumaba ang turnover rate lalo na sa mga undervalued na empleyado. Hindi lang patakaran ang nagbago, kundi mismong kultura. Para kay Maria, ang pagbabago ay hindi lang profesional, ito rin ay personal. Ang pisikal na hirap ng paglilinis ay nagpatibay ng kanyang katawan. Ang bigat ng pagiging hindi pinapansin at minamaliit ay nagpalalim ng kanyang pag-unawa sa workplace power dynamics. At lahat ng ito ay nagpakita sa kanyang estilo ng pamumuno. Sa mga executive meetings, sinigurado niyang lahat ng boses ay may espasyo, hindi lang ang pinakamalakas. Sa pagbisita sa iba't ibang departamento, binati niya ang mga maintenance staff sa pangalan na may parehong respeto na ibinibigay niya sa senior executives. Sa bawat desisyong ginagawa niya, palagi niyang itinatanong, paano nito maaapektuhan ang lahat, hindi lang ang mga nasa boardroom. 3 buwan matapos ang makasaysayang pagpupulong sa boardroom, formal nang inanunsyo ni Roberto Fuentes ang kanyang pagreretiro. Ipinasa niya ang pamumuno kay Maria. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, hindi lang lumago ang Fuentes Innovations, naging huwaran ito ng integridad, inobasyon at respeto. At doon, bumalik si Maria sa simula ng kanyang paglalakbay. Mula sa pagiging isang hindi nakikitang empleyado hanggang sa pagiging CEO na tunay na nakakaunawa sa halaga ng bawat manggagawa. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button. Kita-kits sa susunod na kwento.